Ngayong araw, sumilip ako sa basura para tumingin na mapapakinabangan pa. At sakto, nakita ko tong armrest pang sasakyan na meron kasamang charger ng Type-C. Pasok natin sa loob, meron akong naisip. Dalawang armrest. Ngayon, nilagay ko na siya dito sa cart na dala ko, pinasok ko siya sa loob. Sinimulan ko dito sa isa at pagtingin ko, sira-sira na. Kaya tinabi ko muna. Mas interesado ako dito sa isa kasi medyo mas bago pa siya. Meron siyang malaking compartment, meron din siyang cup holder and cellphone holder, at ang pinaka gusto ko dito ay meron siyang saksakan ng USB-C or charger ng cellphone. Ang problema lang ay medyo madumi siya, kaya ngayon, linisin natin. At ngayon, tapos na natin siyang linisin, tignan nyo naman, maganda at mapapakinabangan pa. Kaya ngayon, lagay na natin siya sa bike ko, meron akong naisip. Ngayon, nandito tayo sa kwarto ko and gusto ko lang muna ipakita sa inyo tong drift simulator ko. So para sa mga hindi nakakaalam, ang tawag dito ay drift simulator or racing simulator or simulator rig. Bali itong drift simulator na to, binuo ko to isa-isa and meron din mga parts dito na galing sa basura. Tulad nitong handbrake na to, itong bucket seat na nakuha ko sa pinaglumaan ng customer, Toyota 86 bucket seat, yung carpet galing sa basura, yung bracket nitong bucket seat galing sa basura. Bukod doon, yung mga parts nito ay second hand lang or galing sa hard off. Bali ang goal ng drift simulator na to ay matuto ako mag-drift. So next year kasi, isa sa mga goal ko ay matuto mag-drift and makapag-drift professionally sa mga racetrack dito sa Japan. Sinisimulan ko dito sa simulator. So dito sa simulator na to, matututo ako ng fundamentals ng drifting. Kung kailan ako dapat mag-brake, kung kailan ako kailangan mag-gas, kung kailan ko dapat i-disengage yung clutch, dito ko matututunan yung muscle memory. Ang gusto ko sana dito sa drift simulator na to ay maging realistic siya or para akong nagda-drive ng totoong sasakyan. Kaya ngayon, papalitan natin yung armrest ko. Bali, ito yung armrest na nakuha ko lang din sa basura and kung mapapansin nyo, mababa siya. So kapag gusto ko siyang gamitin, nakaslant na yung katawan ko and medyo mahirap. So tatanggalin na natin to, ipapalit natin yung mas mataas na bag. Para mapagana natin yung saksakan nito, kailangan natin putulin tong cigarette plug pang sasakyan. At papalitan natin siya nitong 12 volts na pang outlet ng bahay. So hindi ko pa alam kung gumagana ba tong outlet na to, pero sana gumana kasi meron siyang Type-C, meron din siyang USB, and meron din siyang cigarette dito. So sana gumana. Para mapagana natin to, kailangan lang natin putulin tong cigarette plug, kunin yung positive and negative wire niya, kunin din yung positive and negative ng DC adapter natin, at pagdidikitin lang natin yung magkabila. Kumuha din ako ng shrink tube para maganda yung pagkaka-rewire niya. So ngayon, na-convert na natin yung saksakan niya into dito sa home outlet na 12 volts. So ngayon, saksak ko na siya. Tignan natin kung gagana. Yun! Uy! May ilaw pa siya dito! Ang ganda, may ilaw pa sa loob. So makikita mo kung may kukunin ka, Steve. So ngayon, alam na natin na gumagana. Try natin mag-charge ng phone. Yun, nag-charge. Charging. Kung mapapansin nyo, mas maganda siya at mas mataas compared dito sa luma. Kaya ngayon, out with the old, in with the new. Nagmumukha na talagang totoong sasakyan tong simulator ko. Meron pa tayong cup holder, saktong-sakto dito sa beer ko. Pero itong beer na to, props lang to. Mag-iisang taon ata yan dyan. Ngayon, meron na tayong functional na armrest and pwede na ako mag-shift kahit naka-rest yung elbow ko. Bali ngayon, natapos na natin palitan yung armrest natin dito sa drift simulator and kung mapapansin nyo, sakto lang yung kamay ko, hindi ko na kailangan mag-stand kapag ipapahinga ko and pwede ako mag-shift habang nandito sa armrest yung elbow ko. So, sobrang mas komportable na ngayon kumpara dun sa kanina na mas maliit. Naging mas realistic siya ngayon and ang ganda kasi meron pa siyang ganitong ilaw. Hindi ko alam na may ganito siyang ilaw kasama and meron din siya sa loob ilaw. And yun, kapag may kukunin ka, makikita mo. So isa pang feature niya is ito. So nag-charge siya gamit yung saksakan na nakakabit dito sa armrest na to. So meron pala siya ditong button na kapag pinindot mo, lalakas yung ilaw and pwede mo ring patayin. Pwede pa tayo mag-charge ng phone, nakakabit yung charger natin dyan. Another basura na naman na mapapakinabangan pa nating mga Pilipino and disclaimer lang na yung mga basura na napupulot ko sa basura ay
technically, property pa ng company namin. So, ang kailangan ko lang gawin ay ipaalam sa leader ko na kukunin ko, and kapag pumayag siya, wala na ako magiging problema. At least, di ba, mapapakinabangan pa natin kaysa itapon yan. So, yun, maraming salamat sa panonood. See you on my next one.